Ulo ng mga nagbabagang sports balita. Pinoy WBO champion Donnie Ahas Nietes nagpamalas ng lakas sa training camp sa Ala Boxing Gym sa Cebu City. San Miguel Beermen napalapit ng isang hakbang patungo sa finals ng PBA Governors Cup. National weightlifter Hidilyn Diaz optimistiko sa kanyang tsansa na makasungkit ng tiket patungong 2016 Rio Olympics. Sanda World Cup gold medalist Jean-Claude Saclag maayos na nagre-recover mula sa left shoulder injury. Two-time NBA All-Star center Marc Gasol mananatili ng Memphis Grizzlies. Seven-time champion Roger Federer walang hirap na nagmarcha patungong quarterfinal ng Wimbledon Tennis Open. At British cyclist Chris Froome bagong overall leader sa 2015 Tour de France. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, nagpahayag ng kahandaan ng kampo ni Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes eksaktong 4 na araw bago ang mandatory title defense kontra Mexican challenger Francisco Rodriguez Jr. At para kay undefeated super flyweight prospect Arthur Villanueva, huwag lamang magbabago ang estilo ni Rodriguez ay halos tiyak na ang panalo ni Nietes sa darating na Sabado. Ang kabuuang detalye ihahatid ni Mr. Recap Santos ng Sports 918. Isang mas malakas at mas kondisyon na Donnie Nietes ang inaasahang masisilayan ng mga fight fans sa matchup kontra Mexican rival Francisco Rodriguez sa darating ng Sabado. Ayon kay Pinoy undefeated super flyweight prospect Arthur Villanueva, ibang klaseng Nietes ang nakakasabay niya sa ensayo sa training camp sa Ala Boxing Gym sa Cebu. Habang tumatagal si Donnie mas lumalakas eh. Nagulat nga ako. Sabi ko dati si Donnie hindi naman ganito. Dati laban siya 6 rounds parang mahina na siya eh. Ngayon parang habang tumatagal yung mga round parang lumalakas. Yun yung mga ko sa grabe yung pag-improve ni Donnie ba. Naniniwala rin si Villanueva na mas magiging madali ang laban para kay Nietes kapag hindi nagbago ng estilo si Rodriguez. Tingin ko hindi na magtatagal ba. Kasi si Rodriguez talagang papasok yun eh. So, yun yung mga paborito ni Donnie na nakalaban. Yung hindi na siya maghahabol. Sasampan na rin si Nietes, bit-bit ang professional record na 35 wins, 21 by knockout, 1 talo at 4 na tabla, habang ipaparada naman ni Rodriguez ang kartadang 17 victories, 11 via stoppage, 2 talo at 1 tabla. Para sa PTV Sports, Ricky Ab Santos, Sports Radio 918. Sa basketball, napalapit ng isang hakbang patungo sa finals ng PBA Governors Cup ang San Miguel Beermen. Ito'y matapos sa dominahin nila ang Rain or Shine Elasto Painters sa Game 3 kagabi upang hawakan nila ang 2-1 series lead. Narito ang report ni Haji Caaminio. Naniniwala si Rain or Shine Elasto Painter shooting guard Jeff Chan na defensive lapses sa crucial minutes ang dahilan kung bakit yumukod sila sa San Miguel Beer sa Game 3 ng semifinal ng PBA Governors Cup kagabi. Pamumuno ni former Best Import Arizona Reed na pumukol ng 37 points. Dinomina ng Beermen ang Elasto Painters 114-108 upang hawakan nila ang 2-1 advantage sa best of 5 series. Nagpaulan ng 18 3-pointers ang San Miguel habang nabaliwala naman ang game-high 39 markers para sa Rain or Shine ni prolific reinforcement Wendell McGuinness. I think more on defensive lapses lang. Or simple box out. Tapos si Junmar nakakuha ng offensive rebound. Tapos si Marcio naiwanan namin sa corner. Tapos yung guys
naiwanan namin because nag-help kami sa mga ganun. Hindi rin itinanggi ni Chan na nakontrol ng Beermen ang atake ni McGuinness sa 4th and final period. Most of the time, parang nag-zone sila. And yun yung medyo na-limit nila yung touches because of playing zone. Kasi syempre, ang inaabo nila yung passing lane, nakocover nila. Tapos parang laging may help pagdating kay Wendell. Alam mo naman kami, siyempre gusto namin lalo na 4th quarter, gusto namin makahawak si Wendell. Anong nangyari? Hindi ganun kadami yung touches niya. Ang Game 4 ay itinakda sa Araneta Coliseum bukas ng gabi. Para sa PTV Sports, Haji Camino, Telebisyon ng Bayan. Samantala, isang taon matapos nang kumumpleto sila ng Grand Slam at 4-peat sa PBA, dumanas naman ang titleless campaign ngayong season ang Star Hot Shots. Nagbabalik si Haji Camino. Over-fatigue ang itinuturang dahilan kung bakit dumanas ng title-less campaign sa PBA ngayong season ang Purefood Star Hot Shots. Noong isang gabi ay winalis ng Alaska Aces ang Purefood sa semifinal PBA Governors Cup, kaya tuluyang humulagpos sa mga kamay ng Tim Cone Mentored Ball Club ang pinakahuling titulo na nalalabi sa kanila ngayong season. Sa panayam ng PTV Sports, aminado si Assistant Coach Johnny Abarrientos na sa simula pa lamang ng serye ay talagang lumabas na ang gutom ng Aces. They wanted more than we do. Kasi parang hindi kami nakamatch sa energy nila eh. Right from start ng series. Medyo worn out na, hindi na makapag-isip yung mga players eh. So kasi dahil short rotation nga, medyo nalimit namin yung offensa, yung advantage namin sa offensive side. Yun ang naging problema namin. Naniniwala rin si Abarrientos na malalim na bench ang dahilan kung bakit umabante sa finals ang Alaska. The way they work on their system, kailangan nilang deeper bench. Mahirap i-sustain yung ganun. And give credit to them, na-sustain nila. Sila, parang feeling ko kahit na sino yung ipasok niya, i-deliver. Even though 2, 3, 4, 5 minutes at the most yung sa mga second and third team to contribute eh. So, yun yung malaking kakulangan namin. Parang they dominate point at the bench. Kumumpleto ng Grand Slam at 4-peat noong isang taon, ang Purefoods ay hindi man lamang nakarating sa finals ng 3 komperensya ng PBA ngayong season. Para sa PTV Sports, Haji Camino, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, upang magkaroon ng tama at epektibong proseso sa pagbuo ng Gilas Pilipinas 3.0, nakiusap si National Coach Tab Baldwin sa lahat na itiko munang ibibig sa issue ng 26-man training pool na isilimita niya sa PBA. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Umapila si National Coach Tab Baldwin sa lahat na huwag munang busisiin ang komposisyon ng 26-man training pool na nirequest niya mula sa PBA. Ito'y para hindi umano maapektuhan ang mga players na maaaring mapabilang o hindi sa Gilas pool. Ayon kay Baldwin, nais niya magkaroon ng tama at epektibong proseso hindi lamang sa training pool kundi maging sa pagbuo ng final lineup ng Gilas Pilipinas 3.0. But we have processes, and we have to be. There has to be integrity in those processes. And when we get situations like this kind of announcement, it really impedes our ability to do our job. And I hope that we don't get any more of those. And I hope we can get the list out as soon as possible. Samantala, nagpahiwatig naman si Baldwin ng kagustuhang mapanatili ang karakter ng national team na umani ng respectable performance sa FIBA World Cup sa Spain noong isang taon. We were very close to doing extraordinary things, but there comes a point in time in your evolution as a basketball nation where you have to say, when is close enough just not good enough? Yeah. Mm-hmm. When do we stop patting yourself on the back for second place? Mm-hmm. Mm-hmm. And I hope I can oversee that transformation in Philippine basketball. I hope that we have that mentality, that toughness, and I hope we get those.
Sa ngayon ay patuloy ang panonood ni Baldwin ng mga PBA Games para ma-scout ang mga players na karapat-dapat na mapabilang sa FIBA Asia Men's Championship bound Gilas Pilipinas team. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, optimistiko naman si Pinay weightlifter Hidilyn Diaz sa kanyang tsansa na muling makasungkit ng ticket patungong 2016 Rio Olympics. Ito'y dahil na rin sa ginawa niyang pagbaba sa 53 kg weight class kung saan kumuha siya ng gintong medalya sa nakalipas na championship. Narito ang report ni Miss Judith Karingal ng Sports Radio 918. Naniniwala si two-time Olympian Hidilyn Diaz na mas maganda ang ipapakita niya sa 53 kg class ng weightlifting. Ito'y matapos ang kanyang medalist campaign sa 58 kg category noong 2008 at 2012 Summer Olympic Games. Ayon kay Diaz, wala siyang nakikitang problema sa dalawang Olympic qualifiers na kanyang lalahukan ngayong taon. Sa katunayan, noong isang buwan lamang ay nakasungkit ng gold medal ang 24-year-old Pinay lifter sa inaugural Southeast Asian Weightlifting Championship sa Thailand. Nakita po kasi nila, medyo nagda-drop na po yung body weight ko. Naging 56 na lang. So 3 kilos po na lang sa 53. Tapos kung i-compare, mas may chance akong manalo sa Olympics kung mag-53 ako. Samantala, dagdag na motibasyon naman para kay Diaz ang hindi niya pag-qualify sa Incheon Asian Games noong isang taon dahil dumating umano sa punto na napabayaan niya ang kanyang weightlifting career. Before kasi, tinitake for granted ko lang yung pagiging national athlete. Tapos nung last year, nung 2014, hindi ako nakapag-Asian Games, doon ko na-realize na importante pala ang pagiging national athlete. Yung love ko sa weightlifting na mas lalong naging strong. Unang sasabak si Diaz sa Olympic qualifier sa Thailand sa Setyembre bago siya kumampanya sa qualifying meet sa Houston, Texas sa Nobyembre. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Lipat tayo sa volleyball. Halos tiyak na ang muling pagsusuot ng national tricolors na star volleybells Eliza Valdez, Jovelyn Gonzaga, Rachel Andakis at Avi Maranyo sa paparating na Women's Volleyball Cup sa Vietnam. Ito naman ang pamunuan ng larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI. Mahigit 2 linggo bago sumikad ang aksyon sa week-long event. May report si Ms. Arian Malyare. Nagpahayag ng kahandaan ng Team Pilipinas mahigit 2 linggo bago sila humataw sa International Women's Volleyball Cup sa Vietnam. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni larong volleyball sa Pilipinas Incorporated Secretary General Ricky Palou na 4 na volleyballs ang halos tiyak ng magsusuot ng national tricolor sa Vietnam showpiece. At ang mga ito ay sina Eliza Valdez, Jovelyn Gonzaga, Avi Maranyo at Rachel Andakis. I had the chance to talk to Avi, Jovelyn Gonzaga, and Mike Ortiz. They said they were willing to join this team, so we're happy with those developments. I understand Rachel Andakis is also rethinking her trip to Canada. Hopefully she'll be able to reschedule her trip and also be part of this team. Gusto namin talaga sumali sa mga iba-ibang invitational or regular foreign tournaments para magkaroon ng experience sa mga global players natin. Kasi nakita namin sa Southeast Asian Games, yun ang naging problema. No? Ibinalita rin ni Palou na kasado na ang kanilang plano para sa bubuuing national pool. Pagdating ng team from Vietnam, by that time we will have a list of 18 players para sa women's and 18 players para sa men's. Ito, isasabit namin ito sa Philippine Sports Commission para ma-recognize din sila as the official pool of the larong volleyball sa Pilipinas. Ang mga aksyon sa Vietnam meet ay opisyal na magsisimula sa Hulyo 25 at magwawakas sa 1 ng Agosto. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball,
Malabo makasama naman ang Ateneo Lady Eagles sa kanilang opening assignment sa Collegiate Conference ng 12 Shakey's V-League sa Sabado. Sina head coach Ty Bundit, two-time UAAP MVP Alyssa Valdez at best setter Gia Morado. Ito'y dahil kapwa naghihimang pa ng kanilang injuries sina Valdez at Morado, habang si Bundit naman ay nagbabakasyon pa sa Thailand. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Aminado ang Ateneo Lady Eagles management na mabigat na hamon ang kakaharapin nila sa opening day ng Collegiate Conference ng 12 Shakey's V-League sa San Juan Arena sa darating na Sabado. Ito'y dahil malabo nilang makasama sa match-up kontra USC Tigresses sina head coach Ty Bundit, star striker Alyssa Valdez at best setter Gia Morado. Si Bundit ay kasalukuyang nagbabakasyon sa kanyang home country na Thailand. Si Valdez ay binabagabag pa ng shoulder sprain, habang nakatakdang sumailalim naman sa knee surgery si Morado. Sa panayam ng PTV Sports, hindi makapagbigay ng forecast sa kahihinatnan ng laban si Ateneo team manager Tony Boy Liao, lalo pat aasa lamang umano sila sa mga reserve players ng team. Meron kami isang bago, si Katrina Tolentino, tapos si Risa Tato, yung na naglaro na under 23, she also played. So baka sakaling these two can cover Eliza's absence. Ang aming setters ngayon, si Giselle Tan, saka si Jamie La Victoria. Both of these girls, hindi ganong nagagamit. So maybe, let's see, no? Yung confidence level ng team, sa ensayo, tinitingnan, yan ang set ng set. Sa ensayo, titingnan natin pagdating na actual game kung makakatulong talaga. Gayunpaman, nangako si Liao na gagawin ng lahat para mabigyan nila ng magandang laban ng Espanya-based counter. Ang UST is malakas yan, no? Hindi basta-basta. Kaya hindi mo pwedeng ibaliwalain. So, kailangan bigyan mo ng magandang laban. Kung hindi, baka talunin ka. Bandang alas 12:45 ng hapon itinakda ang showdown ng Lady Eagles at Tigresses. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, pinaplano ni reigning Sanda World Cup champion Jean-Claude Saclad na magsagawa ng comeback sa World Wushu Championship sa Indonesia sa Nobyembre. Ito'y matapos na dumana siya ng left shoulder injury sa training camp na noong Mayo. Bagay na naging dahilan rin kung para lumiban siya sa nakalipas sa Singapore SEA Games. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Arian Malyare. Maayos na nagre-recover mula sa left shoulder injury si 2014 Sanda World Cup gold medalist Jean-Claude Saclad. Lumiban sa nakalipas sa Singapore Southeast Asian Games. Plano ni Saclad na magbalik aksyon sa World Wushu Championship sa Indonesia sa Nobyembre, kaya't iba't ibang hand at shoulder exercises ang kanyang pinagdaraanan upang maibalik ang kanyang dating forma. Sana po patuloy mo kami pagdasal kasi tagilid po ako ngayon. Hindi po ako siguradong makakalaro pa ako o makabalik ako ng ensayado o malakas talaga na walang inaalalayan. Sana makabalik ako sa ensayo ng mabuti para aabol po ako para sa bayan. Umaasa rin si Saclad ng magandang performance sa World Championships na magsisilbing qualifier naman para sa 2016 Sanda World Cup. Mahalaga po yung kailangan magka-medal doon kahit bronze kasi pag hindi po kayo medal doon, hindi ka masasali sa World Cup. Parang yun po yung qualifying ng World Cup. Marami naman po talagang sa lakas. Ngayong World Championship, baka may China na naman, Iran, ganun po, Russia, Vietnam, ito malalakas din. Ang 20-year-old na si Saclad ay isa sa consistent medalist ng Pilipinas pagdating sa international wushu meets tulad ng SEA Games, Asian Games, World Championships at World Cup. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Two-time NBA All-Star Center Marc Gasol mananatili sa roster ng Memphis Grizzlies. Yan at ang malalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports.
At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Magkaibang landas ang tinahak ni na two-time All-Star center Marc Gasol at veteran forward David West. Kung si Gasol ay nagpasyang manatili sa roster ng Memphis Grizzlies, si West ay lumipat sa San Antonio Spurs matapos na lisanin niya ang Indiana Pacers. May report si Haji Caaminio. Nanatili sa roster ng Memphis Grizzlies si two-time NBA All-Star center Marc Gasol. Ito'y matapos na tanggapin niya ang alok na 5-year, $110 million maximum contract extension ng koponan. Kabilang sa kasunduan ay ang player option sa final year ng kontrata ni Gasol sa Grizzlies. Namalagi ang 7'1" Spanish slotman sa Grizzlies sa kanyang unang 7 season sa liga, kung saan nag-average siya ng 17.4 points, 7.8 rebounds at 3.8 assists per game noong nakaraang season. Samantala, araw matapos na ma-acquire nila si free agent center LaMarcus Aldridge, napatango naman ng San Antonio Spurs sa isang veteran minimum deal si free agent forward David West. Sinasabing mas ginusto umano ni West na magkaroon ng mas maliit na salary para mas lumakas ang kanyang tsansa na makasungkit ng kauna-unahang NBA championship ring. Ito'y dahil bukod kay Aldridge, makakasama rin ni West sa lineup ng Spurs sina veteran center Tim Duncan, forward Kawhi Leonard, point guard Tony Parker, shooting guard Manu Ginobili at swingman Danny Green. Nag-average si West ng 11.7 points, 6.8 rebounds at 3.4 assists sa paglalaro para sa Indiana Pacers lipas na season ng liga. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Right on track pa rin si Roger Federer para sa kanyang misyon na makakopo ng record na pang-8 titulo sa men's singles ng Wimbledon Tennis Open sa London, England. Kagabi ay pinatalsik na second-seeded Swiss master ang nakadwelong si 20th seed Roberto Bautista Agut ng Spain, 6-2, 6-2 at 6-3 tungo sa pag-abante sa quarterfinal ng Grass Court Grand Slam Tournament. Center court ng All England Club, 7 aces ang isinalubong ni Federer sa kalaban at 6 na beses siyang nakabreak sa kabuuan ng match. Ang susunod na makakatapat ni Federer ay si 13th ranked Gilles Simon ng France. Sa Wimbledon Tennis Open pa rin, pasok na sa quarterfinal ng women's singles si world number 1 Serena Williams. Ito'y matapos na dispat sa hinyang nakakatandang kapatid na si Venus Williams 6-4 at 6-3 kagabi. 3 beses na nakabreak sa laban si Serena Williams at isinelyo niya ang panalo ng lumampas sa baseline ng backhand ng sibling rival sa final point ng match. Ang round of 8 opponent ni Williams ay si 23rd seed Victoria ng Belarus. Target ni Williams na makasungkit ng pang-6 na titulo sa All England Club. Sa football, sumanib na sa US Major League Soccer team na New York City FC si Italian World Cup winner Andrea Pirlo. Kanina ay pumirma ng 2.5 taong kontrata sa New York City ang 36-year-old midfielder matapos na pagkalooban siya ng free transfer ng Juventus FC. Naglaro ng 4 na taon para sa Juventus si Pirlo kung saan kumolekta siya ng 4 na Serie A titles, 2 Italian Super Cups at 1 Coppa Italia crown. Kabilang sa mga makakasama ni Pirlo sa roster ng New York City ay sina former Chelsea great Frank Lampard at former FC Barcelona striker David Villa. At sa multi-state cycling, may bagong overall leader na ang 2015 Tour de France. Siya ay si British cyclist Chris Froome na tumapos na runner-up sa 3rd stage kagabi. Ang top honors ng 159-km race ay inangkinaman ni Spanish rider Joaquim Rodriguez sa clocking na 3 hours, 26 minutes and 54 seconds. Sa ngayon ay hawak ni Froome ang 1 second na bentahe overall laban kay Tony Martin ng Germany, habang nasa 2nd pwesto naman si TJ Van Garderen ng Amerika, 13 seconds behind. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports 918. Alam niyo ba na si striker Paudino Alcantara ang kauna-unahang Filipino at Asian na naglaro sa European Football League? Sa edad na 15, nagsuot ng FC Barcelona jersey si Alcantara, kung saan nakapagbaon siya ng 224 career goals bago siya nagretiro noong 1927 sa edad na 31.
at nagbabalik ang PTV Sport. Lakas ng ulan kanina. Biglaan. Biglang buhos yung ulan eh. Okay, Haji, hello. Ay, hello, good evening. Magandang gabi po. Alright, so... Diretso na siguro, no? Diretso na tayo. Question of the day natin, Meg. Ang question is, sa tingin nyo, kaya na bang tapusin ng San Miguel Beer ang semifinal series kontra Rain or Shine sa Game 4 bukas? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sport. 2-1. Oh, yan. Okay. At sa mga gusto pong tumawag, ang ating pong cellphone number, 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. Alright. Okay. Sige, basa muna tayo. Alright, from Arjen Dancel, sabi niya, mananalo ang Rain or Shine bukas. Ba? Ito, ako si Mindstar. Sana po mabasa niyo ito. Important. Good evening po. Kaya naman po nila kasi malakas ang lineup nila. Basta patuloy lang naiinit ang mga kamay ng 3-pointers. Kuya Dennis, may tanong po ako. Ano yun? May pag-asa po bang makuha ng token text ang first and second picks sa round 1? Gusto ko lang po malaman. Importante po kasi talaga. #TNT Nation. Yung first pick kanila na. Galing Kasi sa Blackwater. Yung second pick, may kwentuhan sila. May kwentuhan sila. Ayan. Meron silang sinusubukan na usapan at mukhang nakikipagkwentuhan ang Tia. Aba? Sa kanila. Dahil yung ngayon yung draft pick nga pala for this year. Di ba last year meron mga bunutan? Wala. It will be purely based on yung record ng mga teams ngayong season. Kukumputin. From Philippine Cup. And based on the computation, so far siguradong worst team sa record ang Blackwater, which means sila ang number 1 at dahil binigyan nila sa token text ang magmamay-ari ng number 1 pick. Yeah. Okay. Alright, from Raymart Corpus Respicio Agag. Wala pang katiyakan sapagkat ang Rain or Shine ay hindi basta-basta sumusuko sa laban. #laban Rain or Shine, #yes to Game 5. Pakibati po lahat ng Rain or Shine fans. Salamat po. Okay, sige. Caller tayo. Caller tayo. Pero basa ka muna isa. Si Ina Betana, Rain or Shine ng Game 4 at 5. Aba? 2 straight. Promise, kahit pa malalaki ang mga players ng SMB at madaming injured players sa ROS, pakisabi po sa SMB cheering squad, huwag masyadong lakasan ang pagpadyak sa sahig ng Araneta. Masira na yung sahig. Okay, sige. Kanya-kanyang opinion lang yan. Go Rain or Shine, fight. Thank you, Ina. Iba San Miguel ngayon. Alimaw. May caller tayo. Yes, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Si Michael Guevara. Ay, si Prof! Prof, Prof, musta? Opo. Ito, pagod. Pagod. Galing sa school. Pahinga ka muna. Siyempre. Ano may paglilingkod namin, Prof? Gusto ko na sunod dati. Hindi ko tapos yung senior family yan. Wala nang Game 5. Wala nang Game 5 para kay Prof. Kumbaga kay Prof, Game 5, walang pasok. Wala nang pasok sa Araneta. Tapos Game 5 kay Professor. Grade 5 yan. Ha? Grade 5 yung Grade 4. Tingin ko lang. Ano ba sabi niya? Game 5 ba? Ang feeling mo, aabot ng Game 5 pero San Miguel? Tingin ko close 5. Game 4 pero close 5. Game 4, close 5. Akala ang dinig ko kasi 5. Yes, hindi ko yan. Mukhang may laban ng Rain or Shine. Yun. Oo, may laban. Sabi nga nung player ng SMB, hindi. Pero mananalo San Miguel. Mananalo San Miguel. Okay, sige. Prof, may tanong ka pa? Question po sana. Kung yung context, sila naman mamay-ari yung number 1 pick. Yung number 2 pick naman, is it possible na sila pa rin magmamay-ari? Malamang sila dahil yung first two conferences sila ay medyo masama. At ngayon, hindi sila pumasok ng ng quarter playoffs. So, yung governance, tapos maganda yung performance, saka limang panalo yung sila Oo nga, pero yung first two, Olat. Dahil yung first two, yun nga lang Nakipang panalo ng Philippine Cup. Tapos
Community Cup na ito. Tatlo na yung panalo nila eh. Kaya nga, Prof, yung kabuuan. Ko-computing kasi yan, Prof. Okay. Yung mga malaki yung percentage ng Philippine Cup sa internet. Yung may worst percentage, yun ang tapos pababa. Okay? Tama. Ito yun po. Okay. Yun lang po. Ano yun? Wala kang babatiin, Prof? Bate. Babati ko. Babati ko yung mga high school batchmates ko sa SMEX po. Isulis ko na po kayo. Sana mag-reunion po tayo. Yun lang. Alright. Salamat, Prof. Michael. Prof. Michael. Sige, basa tayo. From Rod Onyate Arceo, sabi niya hindi po dahil papayag ang rain or shine. Sa tingin, mas lalong magiging mahigpit ang game nila kasi finals appearance na po ang nakasalalay. Tanong ko lang po, ano na po ba ang balita sa opt-out ni Idol LeBron James sa Cavs? Pong player ang ina-acquire nila sa team kasi balita ko po na babalik po ulit si Mo Williams sa Cavs. Thanks po mga idol. I love you, Miss Meg. Thank you. Totoo yun, si Mo Williams. No, magbabalik ka Cavaliers. May reunion na magaganap. Kumbaga, kaka-close lang ng deal. Though hindi pa pwede mag-sign until July 9. Ano? Pero nakapag-desisyon na si Mo Williams na maglaro para sa Cavaliers. Tapos si LeBron James, hindi pa na-finalize yung deal. Though nag-commit na siya na magka-Cavs siya talaga. At si Kevin Love, nag-commit na rin. Yes. Love is in the air for nag-commit na si Love. Cleveland Cavaliers. Correct. Okay. Asyo, SMB na po yan. Depensa o opensa, kaya nila. Lalo na si Reed at si Fajardo. May pusong kampiyon mga yan. Tanong ko lang po, ititrade ba ng Cavs si J.R. Smith? At sino po yung mga in-acquire nilang players? Yun na nga si Mo Williams. Salamat po, Jerwell from Agoo, La Union. J.R. Smith? Parang hindi naman, no? Wala pa tayong masyado. Hindi mo masabi, pero yung mga tipo ni J.R. Smith, hindi naman yan tipong parang LeBron na hindi mo pwedeng i-trade. Paano kung merong mas maganda yung mag-offer yung team na, offer namin draft pick. Pwede ba si J.R. Smith? Pwede rin. Hindi siya yung tipo na Dwayne Wade na... Tsaka maraming shooters din yung Cleveland. So, possible na pwede. Pero walang balitang gano'n. Wala. Okay. From Jade Cabahog. Last na yan. Okay. Hindi. Correct. Itong series na to will go to Game 5. Knowing rain or shine, meron silang kakayahan para bumalik. And also Coach Yeng Yan. PTV Sports. Kasi Arvin Santos, sabi Coach Yeng eh. Ganda sa San Miguel, Alaska. Rematch ng Philippine Cup. Ba? May iba, nagsasabi San Miguel, Alaska. Kung rain or shine, Alaska. Ano ba sinabi ko? San Miguel, Alaska. San Miguel, Alaska. Kung rain or shine, Alaska, first time sa championship. Likely, parang. Meron pa sila? Wala pa. Kasi ang kadalasan nakakalaban ng rain or shine. Token text, pure foods. Okay! Tayo! Bilis, no? Bilis. Maraming salamat sa View Blends. Visit them at facebook.com/viewblendsph. Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playgrounds, the House of Silhouettes. Miss Serdi, Friend of California, Bo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Maraming salamat kay Jason Rubio. Yan, salamat po sa mga nanood sa atin. Si James Valiente. Tapos, salamat po sa... Ibang Valiente naman yun eh. Si De Los Santos family, dyan po sa Nangka, Marikina City. Naku, ingat po kayo dyan at nauulan-ulan ngayon. Sa Pantua family, dyan po sa Liano, Caloocan City. Camino family, dyan po sa Tangub City, Misamis Occidental. Mama, Papa, I love you. Kay Ginger Ate. At ngayon pa lang, ipopromote ko na, starting Sunday, July 12 po sa Sports Radio. May show po ako dyan. 4 p.m. hanggang 5:30 p.m. The Real Score po ang title. News at 1, bukas po ng alauna. Salamat po. Oy, mga bata, stay at home, masama ang panahon ngayon. And then, syempre, Sports Radio Family, maraming salamat. TWBR 104.3, Miss Maju Ramos. Thank you very much, ma'am. Meron tayong show 9 to 10 in the evening sports chat sa TWBR. And to my wife, Queenie, I love you. Prince Zian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, Kuya King at saka kay Kuya Bunso. Alright. Ako po si Dennis Principe. Meg Sioson. And Haji Kaaminyo. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.